kasi si Asidre, yung si Tingog. Diba? Yung bata ni Speaker. Wag mo kayong maniniwala kay Asidre. Diba? Ito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang may makinarya ka, meron kang mga personal relationship sa mga tao. May pambigay na ayuda. May pambigay ka, ayuda. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment kung ano nararamdaman ng tao across the country, sa national, sa senatorial. Ako yung ilang beses ko pagpunta sa Mindanao, naramdaman ko yun. Tsaka naka-apekto sa mga local candidates. Sambuanga, majority leader Manix Dalipe na una lamang na lamang. Talo ngayon kay Kaimer Colasso. Magkapatid talo. Oo, si Mayor John Dalipe. Talo rin. Mga kababayan, yun ang tingin ko na underestimate nitong administrasyon na to Yung, diba? Yung undercurrent ng tao. Diba? Yung reading. Diba? Sawa na sa away nung magkabilang panig. Kaya tingin ko lumusot yung Bam Aquino at saka away kayo ng away. Wala bang iba? Diba? Ganun yun. Parang protest vote yun ng away. Yung maayaw sa gulo. Pinangkilig sila. Ako, naniniwala ako hindi naman sa dahil madalas nating makausap dati si Congressman Toby. Pero ako naniniwala na yung impeachment talaga kay Vice President Sara, isa sa mga factors na nag-umpisa nga sa budget yan Nag-umpisa sa budget, tapos nagkaroon ng impeachment. Tsaka yung paghuli kay PRRD. Sa akin yung sino man ang nag-suggest sa inyo niyan, balikan ninyo. Tingnan nyo yung nangyari sa atin. Malaking ito factor pinakamabait na pinakamagaling at pinakamabait na tao mo. Ito si ito. Parang more, aside from the impeachment, yung paghuli kay PRRD, malaking factor. Malaking ba? Nakapunta kasi ako ng before. Kasi nangampanya ako sa mga kaibigan ko sa Mindanao Ilaki Condinant at iba pa. Talagang iba yung sentimento ron. Pag tinignan mo yung result, siyempre yung nangyari kay PRRD, yung matanda na, just before the elections yun. Tapos kinuha, hanggang ngayon masakit para sa kanila. Siyempre. Hindi kasi gawain ng Pilipino yun. Diba? Yun ang medyo Sino man nag-suggest niya na yung timing. At ito alam mo nyo kami, wala ko kaming kinakampihan. Di ko kami pro-anti, doon lang ho kami sa tama. Diba? At ito ang suggestion lang naman doon sa mga nakaupo. Kailangan mo yung titigan ng maigi. Wala hong pinakamahusay na survey kung hindi ho yung halalan. Yan ho yung survey ng tao. Yung sentimento ng tao. Wag ho kayong maniniwala kay Asidre. Di ba? Si Asidre, yung si Tingog. Di ba? Yung bata ni Speaker. Yung kasi pag kasama ko yan. JC yan. Ito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang may makinarya ka, meron kang mga personal relationship sa mga tao. May pambigay na ayuda. May pambigay ka, ayuda. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment kung ano nararamdaman ng tao across the country, sa national, sa senatorial. Ako yung ilang beses ko pagpunta sa Mindanao, naramdaman ko yun. Tsaka naka-apekto sa mga local candidates. Sambuanga, majority leader Manix Dalipe na una lamang na lamang. Talo ngayon kay Kaimer Colasso. Magkapatid talo. Si Mayor John Dalipe. Talo rin. Yun talaga apektado. Sinabi ni Mayor sa John Dalipe nung nakita. Mabigat ang laban dahil sa nangyari kay PRRD. Tingnan nyo yung timing. Una, gusto mo mag-impeachment. Diba? Bakit hindi mo ginawa after the election? Total, June to pa ikakalendaryo ni Senator Cheese. Diba? So, ano ang nangyari? Nakadagdag sa galit ng tao. Tingin ko miscalculated. Tingin nila, magagamit nila ito for the election na nag-negative. Kaya nga kung sino tigabasan ninyo, pukpukin nyo Pati yung yung arresto ninyo si PRRD. Before the elections. Hindi dapat after na lang. Kung talagang gusto ninyong arresto. Alam mo, tama kayo yung Pilipino. I mean, ako yung senaryo na ng pagkakahuli kay President Duterte. Wala na. Nandun yung anak, kinuha mo yung matanda na napakahina na. Ang masakit yun
tsaka yung mga umares. Nangyari kasi sa amin yun eh. Tama. Kaya naalala ko nga si President Erap eh. Tsaka nakapapansin mo kay President Erap. No. Ilang taon yun. Yung sympathy, suporta sa kanya, hindi nawala. Tuloy-tuloy. Kahit na nakakulong siya. Ginulong, di ba? Ilang taon Tuloy-tuloy ginulong siya. si Tuloy-tuloy President yun. Eva. Tsaka dapat matagal, 6 years, 7 years. Pero yung suporta hindi nawala. Di ba? Tsaka sana they should have learned the lesson. Yung nilabas yung mugshot na talagang kinawawa si President Erap. Yung tao nun, spontaneous, wala nag-organize. Yes. Lumabas. Wala lang militar, wala lang tumulong na militar component, pero yun talaga naglabasan ng tao. Talaga revolusyon yun. Yun nga yung isang isinulat ko kahapon eh. It is ang isang contributing factor do sa mga nag-i-strategize is the arrogance. Di ba? Hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Sana ginawang soften, mas malambot. Diba? Ayan, yan ang galit ng tao. Gusto niyo Sorry po si General Torre, pero I think yung pagkakahandle niya nung sitwasyon nun nandun, medyo marami ang nainis doon. The strategic issue is bakit mo ginawa yun at the time na ang point ko, pwede naman, halimbawa yung impeachment, pwede mong gawin. Tingnan mo, nagalit sa inyo yung tao, wala namang nangyari nung final mo yung impeachment because nakakalendaryo. Procedurally, tatanggapin sa Senado, pero bibistahan sa June 2. So ano nangyari? Nothing. Inaresto nyo. Bakit mo ginawa yun? Dinala nyo sa ICC. Kung gusto nyo talagang dalhin, after. Tapos na yung halalan. Ngayon, ano nangyari? Yung political at strategic capital ni Pangulong BBM, bagsak. Naapektuhan. Ano ginagawa ng PCO pala? Ha? Wala, hindi na. It's not a matter of communication. Si Aliklar. PC. Tapos naglagay pa kayo ng tigapagsalita. Na bawat bukan ng bibig, nagagalit ang tao. It's not a matter of communications anymore. Pero ang problema, Hindi kasama yun. Pwede kasi Ano ginagawa? Wala, hindi mo kaya hindi mo na kayang. ang problema ito, natalo yung administration. Ito po, kung lang discussion lang po natin, academically, wala ko kami kinakampihan. Yung narrative na control nung grupo ni BP. Di ba, bagsak na nga si BP after the budget eh. Wala na yun. Di ba? Bagsak na doon sa mga confidential funds, etc. Wala na yun. Kita mo sa survey, bagsak yung rating. Pero pagkatapos ng impeachment, tinuloy-tuloy diniinan pa eh. Akyat. Nako. Pero yan po, iba pang mahalagang balita. Pero bago tayo magano. Congratulations, Mayor Congressman Doy Lachon. Nanalo ba? Talapan. Nakabalik. Mabuti. Mayor Doy, sana yung binabanggit namin kanina, yung arrogance, medyo bumaba din ng kaunti. Kasi nung ito nakaporma sa Congress, nakataas din ng balikat, parang merong mansana sa kilikili. Ayos na to. Diba? Ayos na to. Tsaka si Tony Lechan yan. Tsaka si Congressman Arman. Pero nagpapasalamat lang po sa akin dito. May nagpapasalamat dito. Si Gob Bonds Dolor, nanalo din. Nanalo rin. Si Mrs. Masangkay, nagpapasalamat kay Senator J.B. Ejercito dahil dun sa tulong daw na ginawa mo dun sa Philippine Heart Center. Ang nag-ayos daw yung pinakamagaling mong staff, yung I ng pangalan. Si JB. Kaya congratulations sa iyo at marami kang natutulungan dahil sa mga staff mong ganyan. Magbe-break naman po tayo. Oras po natin, 56 na minuto na. Makalipas ay 9 na umaga.